Sa pagpapatuloy, matapos makarecover ni Meruem mula sa braso niyang naputol, walang humpay silang naglaro ni Komogi ng Ganggi sa loob ng 3 araw. Iminungkahi ni Meruem na magpahinga muna si Komogi dahil sa pagod, hindi siya masisiyahang talunin ng isang kalaban na wala na sa konsentrasyon para lumaban. Ngunit habang papalabas si Komogi, tinangka ni Shyapov na tapusin ito, pero agad din naman niyang napigilan ang sarili dahil napagtanto niyang isang kalapastanganan sa kanilang hari ang kanyang gagawin. Samantala, kasama ang mga bagong salta na sila Melioran at Icalgo, nagplano ang extermination team sa biglaang paglusob nila sa palasyo upang buwagin ang depensa ng mga Royal Guard sa hari. Matapos nilang mapag-usapan ng malinaw ang kanilang plano, napatanong si Gon kung paano nila malalaman ang kalagayan ni Pam. Sinabi ni Killua na maaaring patay na si Pam o nagtatago. Isa pa sinabi ni Shoot na parang insulto para kay Pam kung patuloy silang mag-aalala sa kalagayan nito. Dagdag pa ni Killua, wala din kabuluhan ang kanilang pag-aalala, dahil wala din naman silang plano kung paano ililigtas si Pam, sa halip bakit hindi na lang nila ibigay ang buong tiwala nila kay Pam at mag-focus sa kanilang tunay na misyon. Sa kabilang pangyayari, muling naglaro ulit sila Komogi at Meruem. Gayunpaman, napatanong si Shyapov kay Meruem kung ano ang opinyon nito sa nalalapit na malawakang pag-aani. Ngunit tinanggihan siya ni Meruem at sinabi nitong simula ngayon sila ng mga Royal Guard ang magdedesisyon para sa sarili nila. Nang umapila si Shyapov, galit na inutos ni Meruem na huwag itong lalapit hanggat hindi niya ito tinatawag. Samantala, matapos matanggap ni Pito ang ulat nila Welfen at Bluster tungkol sa mga kakayahan ni Morel, naging interesado siya sa pakikipaglaban kay Morel, subalit hindi niya magawa dahil hindi niya maiwanan ang tungkulin sa palasyo. Pagsapit ng gabi, ang extermination team ay nahati sa 2 grupo. Plinano nilang umaksyon ng mas maaga bago pa magsimula ang malawakang pag-aani. Ngunit nangangamba si Killua dahil malakas ang pakiramdam niya na hindi aayon sa tadhana ang kanilang plano. Samantala, habang ipinagpapatuloy nila Meruem at Komogi ang kanilang laban, napapansin ni Meruem na walang humpay ang pagbuhos ng mga bagong ideya ni Komogi upang makagawa ito ng mga matatalinong galaw. Maya-maya ay unti-unti itong nabalutan ng mas malinaw na aura. Kaya naman humiling si Komogi kay Meruem na magpahinga muna siya sa kanyang silid upang itala niya ang mga bagong tuklas na galaw sa Ganggi. Habang papalabas siya ng silid, tinanong ni Meruem ang tunay niyang pangalan at nang magpakilala si Komogi kung sino siya, nais din naman malaman ni Komogi kung ano ang pangalan ni Meruem. Sa pagkakataong ito ay napatahimik si Meruem dahil maski siya ay hindi niya kilala ang sarili. Kaya naman tinawag niya ang 3 maharlikang gwardya at tinanong kung ano bang pangalan niya. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi alam kung ano ba talagang pangalan niya, kaya't iminungkahi ni Pito na pumili na lamang si Meruem ng kanyang pangalan base sa nararamdaman nito. Gayunpaman, nasabi ni Meruem na nakita niya si Komogi na naglabas ng kakaibang aura dahil sa paglalaro ng Ganggi. Dahil dito nagmumukhang nagsisisi si Meruem na pumatay siya ng musmos na bata noon, sapagkat ang batang iyon ay maaaring lumakas sa ibang bagay na hihigit pa sa kanya. Dahil sa mga narinig, hindi maiwasang mag-alala ni Shyapov, dahil ang pagsisisi ay hindi dapat nararamdaman ng isang haring si Meruem. Ngunit mali siya sa kanyang inaakala, biglang naglabas si Meruem ng nakakakilabot na aura. Sinabi ni Meruem na patunay lamang ang kanyang kalupitan upang mapatunayan niyang mas malakas siya sa lahat, kaya naman karapat-dapat lamang siya na tawaging hari. Gayunpaman, pinuntahan ni Meruem si Komogi sa silid nito upang wakasan na ang buhay nito, subalit ng pagbukas niya ng pinto ay nadatnan niyang inaatake si Komogi ng isang agila. Agad niyang pinatay ang agila, at ang pagmamataas sa sarili ni Meruem ay napalitan ng kabaitan para kay Komogi. Napaiyak si Komogi dahil si Meruem lamang daw ang true motto sa kanya ng ganitong kabutihan sa buong buhay niya, at kasabay din nito ay ang pagtataka ni Meruem sa kanyang sarili sa mga naging kilos. Kinabukasan, maagang sinuri ng ating mga bida ang kanilang plano. Si Gon at Killua ay aakyat ng hagdanan patungong throne room, habang si Icalgo naman ay bababa gamit ang elevator upang iligtas si Pam. Gayunpaman, labis na nangangamba si Killua dahil hindi niya sigurado kung magiging maayos ba ang kanilang plano, dahil kung may mangyaring hindi nila inaasahan dapat ay handa silang harapin ito.
Dahil maaaring makapasok sila sa palasyo nang hindi gumagamit ng NC-Pito, kagaya ng nangyari kay Nov, ayon pa kay Colt ang nakita ni Nov na aura ay kay Shia Puff at hindi daw ito kay Pito. Dahil dito ay naguguluhan sila na kung bakit kailangan ni Pito ibaba ang enya sa anong dahilan, kaya naman iminungkahi ni Gon na tanungin nila si Colt patungkol dito. Ayon kay Colt maaaring may kinukumpuni si Pito ng mga oras na yun, kagaya na lamang daw ng binuo nito ang katawan ni Kite. Hindi pa din malinaw sa kanila kung bakit mag-aaksaya si Pito ng panahon na magpagaling kung isa nga sa mga Royal Guard ang nasugatan, kaya naman base sa hula nila ang hari ng Chimera ang nagkapinsala. Nang inireport nila ito kay Morrel, malakas din ang hinala ni Morrel na si Meruem talaga ang nagkaroon ng pinsala, kaya naman naguguluhan na talaga siya kung anong dahilan ng naging anomalya sa palasyo. At makalipas lamang ang ilang sandali, nagkaroon ng anunsyo sa kabisera, at lahat ng tao ay inutusang simulan na ang marcha patungong palasyo. Habang papalapit ang mga tao, nakikita ni Pito na wala na ang mga bakas ng aura ng ating mga bida, kaya't hinala niya na gumamit sila ng Zetsu upang sumabay sa mga taong papalapit sa palasyo. Dahil dito mas pinaigting ni Pito ang seguridad gamit ang kanyang mga puppet na sundalo, kaya't minabuti ni Morrel na gagamitin nila ang entry portal sa likod ng palasyo upang makapasok sa loob. Gayunpaman sinabi ni Shoot na mag-o-ama nilang makapasok sa loob ng palasyo, mahihirapan naman sila dahil hindi nila tiyak ang seguridad sa loob at wala silang kaalam-alam kung ano ang nangyayari sa labas. Dahil dito iminungkahi ni Nov na siya na lamang ang magiging informant nila, dahil siya lamang ang malayang nakakalabas-pasok sa loob ng palasyo, at base sa kalagayan niya ay hindi na niya makakayang lumaban pa dahil sa matinding traumang natamo. Samantala inutusan ni Meruem si Pito na bantayan na din si Komogi sa lahat ng oras, dahil ayaw na ni Meruem na maulit na mapahamak muli ito. Sa kabilang banda naman, nakita ni Nov si Shia Puff na nagpapakalat ng mga kaliskis nito patungo sa mga tao, napagtanto niyang isa itong hipnotismo para hindi magpanik ang mga tao sa oras na maganap na ang seleksyon. Nang malaman ito ni Morrel, sinabi nito na malaking puntos ito para sa kanila sapagkat hindi na nila kailangan pang mag-alala na baka ay magkaroon ng stampede, kapag nagsimula na ang kanilang laban sa mga Chimera Ants. Maya-maya ay dumating sila Gon at Killua, hanggang ngayon ay hindi pa din mawala sa isip ni Gon ang pag-aalala para kay Pam. Hindi man umayon ang tadhana sa naging umpisa nila, makikita pa din sa bawat isa ang determinasyon para sa magiging operasyon, at kahit ang iba sa kanila ay ramdam na din ang kapag-udan, hindi sa kanila mawawala ang bakas ng tapang. Kaya naman bago matapos ang natitira nilang 10 minuto, lumabas na ang extermination team at naghahanda sa nalalapit na pagsalakay. Gayunpaman na pagdesisyonan ng grupo na gamitin ang pinakamalapit na portal na konektado sa gilid ng hagdanan sa loob ng palasyo. Samantala sa palasyo, nagrereklamo si Hina dahil sa tuwing nagpapawalang bisa siya ng Nen ay mas lalong lumulobo ang kanyang tiyan. Nais niyang humingi ng simpatsya mula kay Shidore, subalit tahimik ito at hirap pang magsalita. Sa kabilang banda ay nabahala naman si Biz F dahil nalaman niyang isang espiya si Pam, kanya sanang ire-report ito subalit pinagbawalan siya ni Welfen na gumamit ng telepono dahil nakakairita daw ito sa kanyang pandinig. Gayunpaman iminungkahi ni Welfen na tulungan si Biz F na mahanap si Pam, subalit nilinaw ni Welfen na hindi ito libre, lulutasin niya ang problema ni Biz F basta't magtulungan sila para sa kanilang mga sariling kapakanan. Maya-maya natuklasan ni Welfen ang sapatos ni Nov na may dugo, nakumpirma niya na dugo ito ng kanilang kasamahan subalit palaisipan pa din sa kanya kung saan itinago ang bangkay nito. Gayunpaman mas minabuti na lamang ni Welfen na lutasin na agad ito bago pa malaman ng mga Royal Guard, at gamit ang kanyang matalas na pang-amoy dali-dali niyang sinundan ang mga bakas ng amoy ni Nov. Samantala dahil sa matinding pagkayamot ni Meruem dahil hindi niya tiyak kung sino talaga siya bilang hari, inutos niya kay Yupi na sabihan si Pito na alisin ang nito dahil naiirita siya. Gayunpaman humarap si Pito at sinabi nito kay Meruem na malaking kapabayaan kung aalisin niya ang sa loob ng palasyo, dahil kung may kalabang dumaan sa underground ay hindi na niya malalaman ito. Ngunit talagang seryoso si Meruem sa kanyang iminumungkahi. Inutos niya kay Pito na sabihan ang lahat na walang aakyat sa kanyang silid sa taas,
at kung may kalaban mang makapasok sa loob ay siya na mismo ang haharap sa mga ito. Sa kabilang pangyayari, ipinagpatuloy ni Welfen ng pag-iimbestiga, malakas ang hinala niya na tumuloy ang nanghimasok hanggang sa hagdan, dito na siya nadatnan ni UP at binalaan siya na huwag umakyat sa taas dahil hindi ito magugustuhan ng kanilang hari. Tinanong ni Welfen si UP kung may mga panahon bang tumigil si Pito sa paggamit ng N, sinabi ni UP na napilitang tumigil si Pito sa paggamit ng N noong nakaraang araw, sapagkat kinailangan niyang gamutin si Meruem matapos tanggalin nito ang sariling braso. At dahil si Shiapov ang humalili kay Pito sa paggamit ng N, naisip ni Welfen na maliit lamang ang saklaw ng aura ni Shiapov kaya naman madali itong makikita ng nanghimasok at hindi na ito tumuloy pa ng hagdan. Napagdesisyonan na lamang ni Welfen na huwag nang ipaalam kay UP ang kanyang nalalaman, mas pinili niyang lutasin ito ng mag-isa upang mas tumaas pa ang reputasyon niya bago ito malaman ng lahat. Samantala bumalik ang extermination team sa space portal, ipinaalam ni Nov ang naging pagdalaw ng mga Royal Guard at ang mga ito ay wala na sa tabi ng hari. Gayunpaman naisip ni Morrel na posibleng babae ang naging dahilan kung bakit wala sa tabi nito ang mga Royal Guard, marahil layunin ni Meruem ang magparami. Naisip naman ng ating mga bida na kaya nagpadala si BSF ng mga babae sa palasyo ay para sa ikaliligaya ni Meruem, kaya naman hindi maiwasang maisip nila Morrel ang maaaring sitwasyon ni Pam sa piling ng hari. Kahit ano pa man ang madatnan nilang sitwasyon ni Pam sa palasyo, kailangan nilang mag-focus ng buo sa misyon, kaya naman sa natitirang isang minuto muling naghanda ang lahat at ang bawat isa ay nagpakatatag. 2 minuto bago ibigay ni Morrel ang utos sa grupo bago ang pagsalakay, 2 lalaki ang tumalon pababa mula sa higanting ibon. Sa mga sandaling ito ay hindi abot ng saklaw ng N ni Pito ang himpapawid, ngunit naramdaman pa din niya ang 2 lalaking paparating. Nang maging katiyakan na sa kanya na may mga kalaban ngang paparating, alam niyang hindi mga ordinaryong mga tao ang kanilang kahaharapin. Habang inililipat ni Pito ang N niya para sa papalapit na panganib, siya at si Shiapov ay nagulat nang makita ang isang dragon na lumitaw mula sa mga ulap. At sa gitna ng Nendragon, makikita na ang 2 lalaki pala ay sina Zeno at Chairman Netero. Sa puntong iyon ay tumigil na si Pito sa paggamit ng N upang ituon ang puwersa sa magaganap na laban. Sa kabilang pangyayari naman ay sabay na lumabas ang extermination team para sa pagsalakay, subalit kasabay din ito ang pagpapaulan ni Zeno ng Dragon Dive. Nang mga sandaling ito alam ni Shiapov at Pito na nasa ilalim na ang hari sa matinding panganib, agad na pinatalas ni Pito ang 6 niyang pandama at tinunton ang kinaroroonan ng kalaban. Inactivate ni Pito ang ability niyang Turp Sakura, isang atakeng ginagamit niya lamang kapag lumalaban siya ng buong lakas, ngunit ang pagtatangkang iyon ay isa palang malaking pagkakamali, sapagkat inaasahan na ni Chairman ang ganitong pangyayari. Bumalik sa nakaraan, ikinukwento ni Zeno sa isang panauhin kung gaano kalakas si Chairman Netero base sa kanyang sariling pananaw. Ayon kay Zeno ang nen ni Netero ay masyadong tahimik at lubos na mapanganib, walang makakapagsabi kung anong magiging sunod na atake ni Netero base sa aura nito. Sanggol pa lamang si Zeno ay matanda na si Netero, ito lamang ang nakaligtas matapos makipaglaban sa kanyang lolo. Inamin ni Zeno na hindi sila pantay ng lakas ni Netero, dahil si Netero lagi ang lamang pagdating sa labanan sapagkat taglay nito ang maalamat na abilidad na 100 Type Guanyin Bodhisattva. Habang sila ay nasa ere, nakita ni Pito kung paano kinumpleto ni Netero ang galaw nito sa loob lamang ng 0.1 second, at ang resulta nito ay napakabilis na atake na hindi man lang kayang iwasan ni Pito. Balik tanaw sa 6 na dekada, si Netero ay nasa 46 na taong gulang pa lamang, sa edad na ito ay naabot na niya ang hangganan niya sa pakikipaglaban. Para makagawa ng isang pasasalamat, gumagawa siya ng 10,000 suntok araw-araw, isa itong sining ng pagpapakita niya ng walang hanggang pasasalamat sa lumikha. Kada isang suntok ay inaabot siya ng 5 hanggang 6 na segundo, dahil nakapaloob dito ang isang ritual at binubuo ito ng pagsamba at panalangin. Sa unang araw ay inabot siya ng 18 oras bago matapos ang 10,000 suntok, subalit habang tumatagal bumibilis din siya sa pagpapasalamat. Hanggang sa dumaan ang mahabang panahon,
Paulit-ulit niyang ginagawa ang ritual at nang sumapit na ang ikalawang taon, napansin niyang natapos niya ang 10,000 suntok bago pa lumubog ang araw. Dahil sa pagbabagong ito, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay hanggang umabot na siya ng 50 taong gulang, at sa puntong iyon na kumpleto niya ang 10,000 suntok sa loob lamang ng isang oras. Isang araw ay bumalik siya sa kanilang paaralan, ipinakita niya ang bunga ng kanyang pagsasanay. Ang kanyang suntok ay mas mabilis pa kaysa sa tunog kaya't ito ang dahilan upang igalang siya ng buo ng kanilang master. Bumalik sa kasalukuyan, dahil sa napakalakas na atake na natanggap ni Pito mula kay Chairman Netero ay tumilapon siya ng mabilis papalayo. Sa takot na baka kung saan siya pulutin, walang magagawa si Pito kundi i-summon si Dr. Blythe, at ito ang kinapitan niya upang magawa niyang manatili sa labanan. Ngunit habang siya ay pabagsak sa lupa, nakita niya na ang palasyo ay napapalibutan na ng mga dragon dive ni Zeno at huli na upang makabalik siya ng mabilis sa hari. At sa kaparehong sandali, ang extermination team ay nakapasok na sa palasyo, ngunit hindi nila inaasahan na si Yuppie ay madadat na nila sa hagdanan at lahat silang naruroon ay nabigla, gayunpaman bawat isa sa kanila ay handa sa ganitong klaseng engkwentro. At dito muna nagtatapos ang Season 5 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.